Magandang umaga mula dito sa Malolos, Bulacan. Meron tayong problema. Si Watod. Walang ka-power. Wala oh. Walang ka-power. Ano nangyari sa'yo, Watod? Aalis pa naman tayo ngayon. Malakas ang hinala kong lobat to. Malaki ang hinala kong ano to. Ilang araw na rin kasi nakapark dito si Watod. Wait. Sabi na eh. Ay. Malalaman natin. Wala. Bakit ngayon pa? Diskargado. Kailangan pa naman natin umuwi ng Biskaya. Okay lang yan. Okay lang yan. Dumadating talaga sa buhay natin na yung tinatawag na hindi sumasang-ayon ang araw para sa atin. Kahit gaano pa kaplanado, kapulido ang mga gusto mong gawin, kapag hindi mo araw, hindi mo talaga araw. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Ang gawin mo, palipasin mo na lang yung araw. Bukas naman yan, hindi na ganun. Ano ba gawin natin? Kailangan na natin mag-ayos. Hindi kasi kakayanin ng oras pag pinakasikaso pa natin ito eh. Ano gawin natin? Magmamotor tayo. Gamitin mo naman yung motor mo. So kung may experience pa uwi, nakamotor tayo. Lumangon ko na dyan. Dilaw. Kailangan lang nating umuwi ng Nueva Vizcaya ng ilang araw mga first timers bago natin ituloy ang biyahe natin. May kailangan na kaming ayusin doon. Pagkatapos ng Father's Day, back to reality na tayo. Bye-bye. First day, hi. Si Hana, back to school na. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Mag-iingat sa school ha. Yeah. Thank you. Mag-ingat tak. Bye-bye. Bye-bye. Mamaya po wala ko yun ng Babiyahin na muna, Daddy. Babalik ako ilang araw. chat. 5 days. See you. At ang kuya naman niya sa Canada ay nag-send ng video greeting sa akin ng Father's Day. Happy Father's Day, Daddy. Hope you and everyone are doing good in the Philippines. Can't wait for you to see me watch race. At ang Daddy Boy P, balik trabaho na. Dami lang yung panahon, mga first timers. And welcome back to another episode. On the way na tayo ngayon papuntang Nueva Vizcaya. Stop over muna tayo. Grabe yung panahon. Oh, sobrang lakas ng ulan at hangin. Pag umulan, matik yan, hinto, tabi, maghahanap ng masisilungan. Basang sisiw gaming tayo. Saktong-sakto meron tayong nataguan dito. Ha? Hindi tayo sa kabila? Saan? Oo, kung doon tayo, basa tayo. Buti na lang dito tayo napunta. Wala tayong ibang gagawin kundi hintayin natin na tumila to mga first timers. Kasi yun, puting-puti oh. Sobrang lakas ng ulan. So mga mahigit isang oras tayong mag-aantay dito. Wala pa kayong banding ng motor na yan, no? Matindi. Wala pa. Wala pa. Lakas ba magpaalala ng Philippine loop mo noon? Yung weather ngayon, yun na nangyayari. Ay, oo ah. Pinurga ako ng ganitong panahon nun, yung Philippine loop na yan. 3 Philippine loop yun na ganito yung panahon. At hindi ko alam kung bakit every time na nagbumotor, laging ganito. O nagkataon na nakamotor tayo. Di ba? Siguro. At hindi natin nararamdaman kapag naka-camper van tayo. Oo. Di ba?
Pero mahirap magmotor. Mahirap mag-Philippine Loop na tag-ulan. Philippine Loop ano yun eh? Philippine Loop, bad weather, calamidad edition. Lahat yun. Feel ko parang pwede na. Abutin tayo ng Pasko dito kapag hindi tayo mabante. Mga 3 oras pa. Pero habang binabaybay namin itong papuntang Nueva Vizcaya, pauwi na Top Base Camp, panoorin nyo muna itong camping na to na nangyari nung isang araw. Habang pauwi kami, panoorin nyo muna. Noong isang araw nga ay inimbitahan tayo mag-camping sa Nueva Ecija. Painainin muna. Naimbitahan tayo ng mga kaibigan nating mga campers na kasama natin noon sa Baguio. Ano, hindi ka nanibago? Hindi ka nanibago? Sa motor? Bago tayo magkakalala, nagmumotor na ako. Motorcycle era. Simula kasi nung pumasok na ako sa pag-van life, hindi ko na nagagamit yung mga motor. Kaya okay lang naman siguro paminsan-minsan na gamitin ko rin sila. Mano, stop over muna kami. Pero napansin ko na ang bilis ko na mapagod. Naninibago ako. Okay game, halika muna dito. Okay muna sa bike ko niya. Ano pangalan mo bro? Kong? Kong Hokson? Pong! Pong, si Kuya Pong, first timer, nakita niyo tayo dito. Butit may nakakakilala po kay Dilaw, no? Matagal-tagal hindi lumalabas yan, nakikilala po siya sa daan. Personal, no? Working-class personal. Ingat ka pala siya. Ingat pa kuya. Thank you. Mag-ingat ka. Nagbibigay pugay pa rin ako sa komunidad ng motorsiklo. Doon kasi talaga nakilala ang isang boy first time bago tayo napunta sa pag-van life. Welcome dito sa Concepcion, Tarlac. First time dito ni Prisha. Di ba 5 years na tayo? 2 years ako nandito. Ha? Bakit ba? Kasi meron na naman, dito tayo ginaan. Motorsiklo ang gamit natin noon sa bawat biyahe natin. Shoutout sa mga tropa tres. Shoutout. Sige, ingat ka. Sige. Gumawa ng mga extraordinary na mga biyahe para masabi ko sa sarili ko na nasulit ko ang pagmumotor. Parang meron mga namimigay. Baba ka kaya muna. Pila ka dun. Hindi naman ako taga rito. No permanent address naman tayo, pwede tayo dyan. Bilistahan yan, mahal. Makikilala tayo. Dito mo sila, parang ang saya-saya nila. Oh. Oo nga. Kaya ano mga laman yan? Corn beef, mga gano'n? Grocery! Pwede yung humingi kahit hindi taga dito? Ano, pipila na ba ako? Oo, pantawid din natin. At tulad ng mga experience natin noon, ganun pa rin ngayon kung saan-saan tayo dinadala ng Google Maps. Naligaw kami ng daan. Mga putik-putik yung dinadaanan namin. May ibang daan pa ito. Hindi kaya yung isang kalsada doon sa kabila? Si Boy P. Ikot ang motor. Balik kami naman ng pasukan. Pasukal. Ganyan. Go, go, go! At dahil nga hindi na namin alam kung saan dadaan, humingi na kami ng tulong. Ayun, yung sundo namin. Naligaw kami dito kami sa kabilang kalsada. And finally, natuntunan natin ang tamang daan papunta sa ating pagkakampingan. Ate, andyan yung farm? Bro Toby, thank you. Maraming salamat sa pagsundo at maraming salamat sa pag-invite na mag-camp kami sa lugar mo. Salamat. See you guys, see you later. See you. Ito na. Ito na. Nakarating din kami. Ayun, sila. Ayun. Akyat na. Akyat na. Go, 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 go. Papaspray pa daw tayo? Oo. At kailangan i-disinfect ang mga gulong bago tayo pumasok sa farm. Okay na po yun? Bilis? Ang farm na to ay pribado. Hindi ito tulad ng mga campsites na pinupuntahan natin. Ang Avicia Farm ay isang poultry farm. Pero may lugar dito na pwede rin pagcampingan. Pagod. Ligaw-ligaw. Long time no see. Parang ang tagal ah. Isang taon, hi be. Long time. Long time no see ah. No kaya kuya, di na. Huwag niyo na ako alat. Maliligo pa ako. Sobra. Ay, maliligo? Ah, sige. Tatalon ako. Ayos muna kami.
Ilang beses? Kamustahin natin si Boy P. Bah! Gumagawa ko dito ng sari-sari store eh. Hindi, nag-invento lang ako ng ibang itsura ba. Pero maganda siya ha. Kasi gusto ko meron maliwalas ang tanawin sa harapan na walang nakasaklod. Gusto Mm-mm. kong ma-maximize yung tarp ba na hindi tayo gumagano'n. Tingnan natin, malalaman mamaya kung palpa ko hindi. Maligo na kayo. Okay, update. Nakapag-setup na ang lahat. Ito ang setup ni Mountain Junkie. Dito naman ang setup ni High Camp J. At ito naman yung ating setup na napakasimple lang. Moto camping setup. So yung ginawa ko sa setup na to, imbis na pag ganon, yung the usual na ginagawa ko, binaligtad ko ng ganito. Ano lang ba ako? Nag-explore lang ba ako ng magandang ibang setup naman. So ang ginawa ko, imbis na nakaganon, inangat ko dito. Tapos yung tent, medyo inusod ko dito sa likuran. Di ba? Nagkaroon ng space, di ba? Na malaki mahal, di ba? Di ba? Tapos, sabi ni Kuya Gi mo, kapag umulan daw, pwede daw maglagay dito ng tali. Panakaganyan. Ano bang handa mo? Ito po. Ang nangyari sa camping, hindi tulad nung the usual na ginagawa natin na tayo ang nagluluto ng pagkain. Dahil nga kaibigan natin ang may-ari nito, siya na nag-provide ng mga pagkain namin. At ako naman tong pagod sa kakamotor, puro pahinga at tulog ang ginawa ko. Nung oras na ng pahinga, mga gamit natin kung ano. Ba't mukha kasing uulan eh. Si Presya ay doon natulog sa mga girls. Sama-sama ang mga girls. So tayo lang ang mag-isa ang matutulog dito sa loob ng tent. Yung tinuluyan pala natin ngayon mga first timers, isa siyang parang private farm, hindi siya campsite. Pero pinagkakampingan siya ng mga kaibigan nung may-ari. Tayo na-invite lang din tayo dito na sumama. Kasama din sila High Camp J, si Mountain Junkie, at yung mga iba pang mga circle of friends nila ay andito kanina. Hindi na rin ako masyado nakapag-vlog kanina kasi nga siyempre banding-banding, kwentuhan, ganyan. Pero yung lugar maganda, napakaganda, napaka-cozy ng lugar. Magpapahinga muna ako at kita tayo bukas. Sorry, antok na ako eh. Good night sa inyo lahat. Kita-kits tayo bukas. Gisingin ko na lang daw si Presya kapag gising na ako. Siyempre hindi ito totoo. Night. At kinabukasan, pagkagising na pagkagising, here we go again. Sumabit ang drone. Find my drone ulit bro. Tulad ng madalas na nangyayari, kailangan na namang hanapin ang drone natin. Sa sobrang dami na na-experience ko na nagka-crash ang drone, ito ang pinakamahirap. Yan yung mahirap sa drone, no? Posibleng nandun siya eh. Saan? Dahil ang drone, sumabit sa napakataas na puno ng kahoy. Nandyan sa taas yan bro. Nakasabit yan dyan sa taas. Ngayon tanong, alam natin nandyan, sino aakit dyan? Pero dahil laking probinsya tayo, meron sana akong kakayahan na akitin ng punong to. Pero sabi ng mga lokal, delikado. Pero parang mababa lang siya eh. Marupok daw ang puno at ang mga sanga nito. Di ba? Kaya tinangka po na sa sarili ko na hindi na namin mariretrieve yung drone. Pero mamaya-maya, Bumagsak ka, kuya. Wala, humangin. Binagsak lang siya ng hangin? napaka-imposible pero totoo. Natangay siya ng malakas na hangin. Buhay pa rin siya. Another pagkakwentuhan na naman natin to. Buti na lang talaga at palaging ready sumaklolo ang mga ito. Pagkatapos ng retrieval ng drone, hindi na kami nakapag-vlog. Banding at kwentuhan na lang ang ginawa namin. Kay Mountain Junkie at sa kanyang wife, kay High Camp J at sa kanyang wife, maraming salamat. Please mga first timers, supportahan natin sila. Bilang pasasalamat, subscribe natin ang mga YouTube channels nila. Sa pagpapatuloy nating kwento, pagkalipas ng 3 oras mula Malolos, Bulacan, ay narating na natin ang tuktok ng kabundukan ng Dalton Pass. Malayo ang tingin. Ramdam na ang antok at pagod. Ikaw ba naman yung bumiyahe ng tanghaling tapat? At kapeng barako para labanan ng antok ko. Gusto ko, boy.
Duyog ko, boy. Alam mo yung duyog? Hindi. Antok. Salitang Aklanon. Duyog. Duyog ka, boy. Duyog ko, boy. Welcome back to Nueva Vizcaya. Ayun no, doon tayo nag-camping noon, no? Shoutout kay Kuya Randy Ponce. Binigyan kami ng 2 malaking payong Ng Converge. ng Converge. And dahil nung nag-camping kami dyan, kitang-kita yung logo ng Converge. Konti na lang, 1 oras kalahati. Alit at base camp na tayo. Talaga ba? Tignan mo ba? Gabo eh, oh. Hardcore yan. Naninibago kasi ako mga first timers kasi nga, di ba, ang tagal kong hindi nagbumotor. At pagkatapos ng 5 oras na biyahe, ay narating na natin ulit ang Nueva Vizcaya. Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself. All these things I'm going through, I still wish the best for you. Go out and get him, I will find a better you. Balik, buhay, probinsya tayo. Mal, nangitim ka. Oo, siyempre. Babad na babad tayo sa araw. Ikaw din naman, kala mo naman siya hindi nangitim. Grabe ba? Sunog na sunog. Mayroon pa palang iitim yung kulay ko na to. Napakahirap pagmotor. Panibago. Grabe ba? Okay. And so we're back dito sa Alitaptap Base Camp mga first timers. Sa mga bagong first timers dito, ang Alitaptap Base Camp. Ito yung ating tirahan dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Nakabalik rin tayo pagkatapos ng mahigit 1 buwan, no? 1 buwan din na hindi kami nakauwi dito. Ito ay ating bahay dito sa Solano, Nueva Vizcaya na inuuwi-uwian. Since na tayo naman talaga is wala naman talaga tayong permanenteng lugar kasi nga madalas tayong bumabiyahe. At syempre, napakahalaga na mayroong isang base camp sa halos gitna ng mapa ng Luzon na kung saan napakasarap tirahan kasi nga nasa paligid yung mga lugar na masarap puntahan. Kitang-kita nyo sa drone shot mga first timers kanina na napakaganda talaga ng sunset at kabundukan ng Nueva Vizcaya. At ang Nueva Vizcaya ay parte siya ng Cagayan Valley, katabi ng Cordillera and Mountain Province. Kaya ganyan kaganda yung mga kabundukan. Kung ano yung nakikita nyo yung kabundukan sa Cordillera, kung ano yung nakikita nyo yung kabundukan sa Mountain Province, halos same dito kasi magkakatabi lang din naman ang mga yan. So, dito ko na muna mga first timers tatapusin yung vlog natin at medyo chapsuy yung vlog natin kasi nga syempre sa buhay biyahero natin hindi talaga may iwasan na may mga personal na mga bagay na kailangan asikasuhin at kapag yun ay nagkasabay syempre yun ang i-prioritize natin kasi mahalaga din yung mga yun. So umuwi lang tayo dito mga first timers for ilang araw lang at tayo naman ay babalik ng Bulacan para asikasuhin natin agad yung ating camper van kasi nga nalobat hindi na namin naasikaso kasi nga nagmamadali na rin kami. So soon babalik tayo, ipaayos natin si Watod at ituloy natin yung ating pag-van life. Wala pa naman tayong definite na lugar kung saan tayo didiretso. Malaking bagay yung kino-consider talaga namin yung panahon kasi nga sumasama ang panahon at sabi nga daw ay may paparating na bagyo. Siyempre kung lalayo tayo alam ko na kung ano yung kakalabasan o kung ano yung sasagupain natin kapag tayo ay humayo talaga ng malayo. So medyo crucial, medyo mahirap ang sasagupain natin. So change of plans muna tayo, titignan natin pero siyempre tuloy-tuloy yung biyahe natin, tuloy-tuloy yung pag-van life natin. Magta-travel tayo. So dito ko na lang muna tatapusin mga first timers ang ating episode ngayong gabi. At
Asikusin na namin kung ano yung mga dapat asikusin dito na pang personal. And then, babalik tayo sa biyahe. Sana makapag-camping tayo dito. Bago tayo bumalik ng Bulacan, makabalik tayo sa isa sa mga campsites dito sa Nueva Vizcaya. Kasi sa totoo lang, nakakamiss din ng Nueva Vizcaya kapag kami ay humahayo ng matagal. Yung hindi kami nakaka-uwi, hinahanap din siya ng sistema ng katawan namin. Nakakamiss din ng Vizcaya kasi ito yung reset naming lugar. Ito yung pinakapayapang lugar na meron kami. I mean, meron tayo. So, magsitulog na kayo. Magkita tayo ulit sa susunod na vlog. Life is good. Dito sa Alitatap Base Camp. Dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Good night. Sarap ang hapunan namin. Buti may energy pa ako pero ubos-ubos. No? Sobrang itim ko na. May itim pa pala. Grabe ba? Tulog na. Good night. Yeah, boy, first time.